Amen? Amen? Sige po, purihin natin ang Diyos. Praise God. And I feel the Spirit of God, the guidance of the Holy Spirit in this place. Hallelujah! Amen po? Amen. Nauna, huwag po kayong maniwala po kay Bishop, parang mabait po ako. Ako po yung pinakamabait. Oh. Amen, pagtulog daw po ako. Amen po? Purihin ang Diyos. Ako po si Pastor Rebecca Lopez from Daraga Albay, Legazpi City. Amen, nakabase po ako doon. And may dalawa po akong anak, si Kim, ayang pastor, bata pa pero na-upgrade na po siya, as a pastor, si Kimberly, and the Banbo Palestine po, Christian Church. Amen po, and I have also my younger daughter, named Syra Alexa. Siya po ay young leader. Amen po, napakabata leader, pero nag-handle na po siya ng 400 na kabataan sa church kapag po nagkakaroon po ng mga camp. Amen. So, kami po tinawag ng Diyos. Hallelujah. Para maglingkod sa Panginoong Diyos. And tama po yung sinabi ng aming Bishop Alan, I am a church planter, physical and virtual church. Amen po. Halos lahat po ng virtual church, ako po ang nakapag-ginamit ng Diyos to open po ng mga gawain nila. Amen. Sa palapakan po natin ng Lord. And I know that this is not an accident. Actually, hindi naman po talaga ito namin, hindi ko talaga masukat maisip, na ngayong umaga ako'y tatayo sa nagagandahan at nagwagabuhang mga anak ng Diyos. Hallelujah! Palapakan po natin ng Diyos. Napakabuti po ng Panginoong Diyos. Pero si Pastor Ranil, alam niyo po ba, siya po yung kinatatakot akong pastor. Oo, ito yun. The way narinig ko po siya nag-deliver ng preaching Sunday po doon sa virtual na takot. Ako sabi ko parang kapag ako ay nagkamali sa pastor na ito sa tinawag ng Diyos, parang may tama ako pag bumaba ako. Amen po. Pero later on, kinausap ko siya, doon ko po na-reach out kung gaano po kabusilak ang puso ng pastor na ito. Dahil gusto lang talaga niya na maturuan ng tama ang mga taong tinawag. Amen. At pinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Si Pastor Wayne, hallelujah. Amen po, halos, wala naman pong parehas, pero nakikita ko po ang aking sarili sometimes the way na mag-talk po siya. Ang pagkaiba nga lang po, mas matapang ang kanyang boses. Tama po ba? Gusto ko naman naglagan ko ito, maya ka na po bumawi. Ako po nasa pulpit ngayon. Amen? So, salamat sa Panginoong Diyos. So, tunay nga pong napakabuti ng Lord. Amen. Amen. Ako po in my own personal testimony. Naiyak po talaga ako kasi first time po na celebrate ng Father's Day na hindi kami nag-date ng asawa ko. Ito po yun eh. Amen. Papalag kayong dalawa, kayo din ha. Huwag kayong etso sa akin ha. Huwag kayong ito. Magliliyo nga muna kayong dalawa. Kayo. Nakikita ko yung sweetness sa inyo. Amen po. So kanina nga ba nakikita ko yung mga tatay, naiyak po talaga ako kasi malayo yung asawa ko. Malayo din po yung mga anak ko. By the way po, ang tatay, ang asawa ko po ay napakagaling kumanta. Kaya kanina, habang po kayo ay kumakanta, nakikita ko yung presence ng Diyos, nakikita ko yung asawa ko na kumakanta pa rin sa unahan. Patuloy kapatid, ako talaga ay kagabi pa nag-pray sa Panginoong Diyos. Hallelujah! Kung ano nga ba ang message ng Lord? Ito yung prepare ko po ngayon. Actually po, ito yung gagamitin ko sana, kanina, sa virtual. Amen po, kasi even nandito po kami kanina, magkikiusap sana ako na magla-live ako dyan sa opisina pastor. But, amen, pinasalo ko po sa aking anak. Marami po akong anak. Amen po. Virtual and physical church. Actually po, lahat po ng naturuan ko po napakadami ko po naturuan sa theology, ng theology po sa Bible School. Lahat po sila mga pastor na ngayon. Kaya napakadaming anak ko. Ako naman po ang naghihintay. Sino po ba sa inyo ang pupunod na tawagin nila kong anak? Yun po yung hinihintay ko. Yung may tumawag naman sa aking anak ko. Oo. Iniwan ko na lang lagi po yung nanay. Amen? So, salamat sa Diyos. Lagi kong ina-acknowledge ang presence ng Lord. Kanina po habang kumakanta kayo, nararamdaman ko po yung pagkilos ng Holy Spirit sa ating sa ating kalagitnaan. And ramdam ko po kung paano po kumilos ang Diyos. Ayaw ko lang po talagang umanga. Amen? Kasi akalain niyo pag umiyak ko at sabihin niyo, ano to baka? Amen po? Hindi naman po. Amen? So, salamat po sa Panginoon. Hallelujah.
Mag-pray muna po ako because I need guidance of the Lord. I need the guidance of the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Nakilang Diyos sa buhay, sa muli po Panginoon, ang mga banal, ang iyong lingkod po ito ay nagpapakumbaba. Dumudulog, lumalapit po sa iyo, Panginoon. Apart from you, God, alam mo po na walang magagawa ang lingkod mo ito, Panginoon. Wala po akong kakayahan. Kaya, Panginoong Diyos, I need your guidance, your Holy Spirit in our midst, Panginoong Diyos. Give us, Lord, the power of your Holy Spirit, O God. Ano man, Panginoong, ibababa mo salita sa akin, gamitin mo lamang po ako, Diyos, bilang daluyan po ng iyong pagpapala, ng iyong karunungan po sa umaga po ito, Panginoon. Thank you, Lord, sa lugar na ito, Panginoon, ng church na ito, Panginoong Diyos, sa pinangangalagaan ng aming nagmamahal, Pastor. Panginoong Diyos, sa Mispa Family, Panginoon. Thank you, Lord God, sa pagdala mo po sa amin dito, O Diyos. Ikaw, Lord, patuloy manuwalhati at maranasan, makita po ng mga taong ito sa umaga po ito, O Diyos. Ang iyong pagabay, ang iyong pagkilos, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iyo po binabalik, Panginoon, ngayong umagang ito, ang pinakamataas na uri ng pagsambat. Salamat, Panginoong Diyos. In Jesus' mighty name, in Jesus' holy name, Amen. Amen. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Please open your Bible po sa aklat po ng Ephesians chapter 2, verse 10. Amen. Yan po tayo ngayong umagang ito, mga kapatid, magsasama-sama. Hallelujah. Amen po. Pwede po kayong tumayo habang po kayo nagbabasa ng ating talata po sa umaga po nito. Hallelujah. Praise God. Amen. Dito po tayo. The Ephesians chapter 2, verse 10. Ayan, basahin po sa Tagalog dahil Tagalog po itong binigay. Amen. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at ang pagkikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nanilikha niya po tayo para sa mabubuting gawa at hinanda niya noong una pa man upang gawin na rin, gawain natin. Amen po? Hallelujah. Sapurihin po ang Diyos. Dito po sa English version, for we are His workmanship, created in Christ Jesus, to do good works, which God prepared in advance for us to do. Amen po? Glory to God. Sa salita ng Diyos po na ating nabasa ngayong umaga nito. Hallelujah. Pasalamatan natin ang Diyos sa mensahe ito sa atin ng Diyos ngayong umaga. Thank you, Lord, sa mga salita na ito, Panginoon. We acknowledge your presence. Bless us, Panginoon. Purihin ka. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen. Amen po. So, purihin po ang Diyos. Hallelujah. Ang message po na binigay sa akin ng Panginoon. Amen po ngayong umagang ito. Amen. Okay. Amen po. It's about honoring God and every good works. Amen. Hallelujah. It's a simple message. But I know that the Lord, ibinigay ito sa atin ng Diyos. By the way po, hindi ko po kayang sabihin ang language nyo. Ano yung sabi ni Pastor Alan? Maayong aga. Ayan, maayong aga. Sa Bicol, maray na aga po. Amen po. Hallelujah. So, ito po yung binigay sa akin ng Diyos na message. Sabi ko nga po kanina, it is my message in Virtual Church. But today, hallelujah, dinala ako ng Diyos dito po sa lugar ng ninyo, amen po, para magbahagi ng salita ng Panginoong Diyos. And we acknowledge the presence of the Father ng mga ama po na nandito ngayon. Happy Father's Day. Palapakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Happy Father's Sa Day. mga nagpipitagan, amen po. And I know that itong message na ito, i-relate ito ng Diyos para sa ating nararanasan po. So ngayong umaga po kapatid, bakit napakahalaga po that ano man po ang ating ginagawa, we need to honor God. Amen po. Bakit napakahalaga po sa buhay po natin na tayong lahat, especially po sa mga tatay na nandito ngayon. Ako po kung tatanungin ninyo, gusto ko po ako ay pastor's wife lang. Amen. Totoo yun. Hallelujah. Oo, mag-share ako ng message, pero gusto ko nasa likuran ako ng asawa ko. But ako yung tinawag ng Diyos. Amen. Yung asawa ko, nag-serve po siya sa physical church. Pero ako yung tinawag ng Diyos. Allow me to testify my life sa buhay po namin. Before we continue, Pastor Ramil, ako po yung buhay ko nang tinawag ko ng Panginoong Diyos. Masasabi ko po na napakadami ko pong pinagdaanan. At the age
of 11 years old, namatay po yung tatay ko. Amen po. Nung buhay po yung tatay ko, masasabi kong doon sa lugar na kung nasaan kami, kami yung pinakamayaman. Amen. Palapakan po natin ang Diyos. Madalang po yung namatay yung tatay ko, masasabi ko po, doon sa lugar namin, kami na po yung pinakamahirap. Amen. Alam niyo yung may joke ako? Yung asymptomatic. Hallelujah, Pastor. Asymptomatic, hindi ko po siya tinatranslate sa totoong meaning. But asymptomatic for me, kapag wala kang ulam, automatic asin. Amen. So, grabe pong hirap na dinanas ko. And I prayed the Lord. Hindi ko siya kilala, Pastor. Because even my mother is a Protestant. Protestant po siya. Amen po ba? Hindi tatak. Hindi ko rin nadadala. Hindi ko rin kilala ang Diyos. Amen. Pero I believe in God. Bata pa lang ako, nananalangin ako kahit saan kanto. Nakikita ko yung mga tao, sumasamba sa Diyos-Diyosan, gumaganyan sila, gumaganyan din ako. Because I believe that God, siya yung Diyos. Pero hindi ko kilala. Amen. Yung namatay yung tatay ko, nangalaga ako ng mga kapatid ko, 4 na kapatid ko. Ang natira ay, ang pinakabunso ay 7 months. At my age of 11 years old, ano yung kakayahan ng isang bata ng pangalagaan? Ang 7 buwang bata. But the Lord, amen po, binigyan niya ako ng kakayahan, ng karapatan, amen po, hallelujah, na mapalaki ang mga kapatid ko yon. And to make a story short, nakapag-asawa ako. Akala ko, Pastor Ramil, okay na? Akala ko langit na. Amen. Palapakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Pero masasabi ko, yun pala yung pinaka, hindi pala yung pagkabataan ko ang pinaka worst na nangyari sa buhay ko. At in time na pumasok ako sa aking marriage life because my husband, hindi ko po yan ikaiiyak. Amen? Sa drug addict. Amen po ba? Lahat ng klase ng sugal, involved siya. Nag-uumaga sa beer house, sinisingil pa ako ng bayad ng beer house, Pastor Ramil. Hindi pa naman po, Pastor Ramil, nangyari yan sa iyo. Praise God, hallelujah. Amen? So, lahat ng klase ng sugal, lahat ng bisyo, pinanghawakan ng asawa ko. In short, amen po? Nakilala ko ang Diyos. Praise I will serve the Lord, amen po, 24 years. Hallelujah. Hallelujah. Palapakan po natin ang Diyos. 24 years. Because nakilala ko ang Diyos, 2 years si Ate Kim. Amen. At that time, tinawag ako ng Diyos. Nagkaroon ako ng mga house church, Bible study, hanggang sa dire-diretso. Tinuruan ako ng aming bishop, nag-aral ako sa Bible school. And hindi ko alam maganda. Nauwi ka ng bahay mo, yung asawa mo, lasing na lasing. Uwi ka ng bahay mo, yung asawa mo, hindi naman, wala namang sore eyes, pero mapulang-mapula yung mata. Amen? Sabi ko sa Panginoon, naglang ito eh. Hindi ako pwedeng makapag-worship sa'yo, hindi ko rin totally ukomit ang sarili ko, because yung taong kasama ko, nakakapag-down sa pananampalataya ko. Amen? Sabi ko, Panginoon, iniiyak ko, ano ang gagawin ko? And that day, nag-umpisa po akong nanalangin. Dalawa lang panalangin ko po sa asawa ko. Una, Lord, kung nagustuhan mo, baguhin Lagot mo. ako. Pag hindi Nasira na ko pa yata, tatay. palapakan po natin ang Diyos. Amen. Sorry po sa mga tatay, pero yun ang panalangin ko po. Amen po. Nasira ko pa po yata. So, Dahil nakikita ko po talaga na mag-iingat lang sa ang asawa ko kung hindi siya magkakaroon ng transformation. 1 year, Pastor Owen. Sabi ng asawa ko, pwede bang sumama sa inyo sa church? Hallelujah. Palapakan po natin ang Diyos. And that day, amen, sumama siya sa church. Nakita ko yung luha niya mula dito sa mata hanggang tuhod. Tinitingnan ko, di ko tinitingnan. Ini-ignore ko kasi kapag tinignan ko, baka mapahiya eh. Amen? So at the day, nakita ko yung tinawag siya ng Diyos. Binago siya ng Diyos. And that day, mga kapatid, always kapag nagpupunta kami ng church, hallelujah, nagkakaroon ng Christian concert. Nakikita niyo yung anak niya, yung panganay niya, nasa banda, kumakanta, yung anak niya, sumasayaw sa tamburin. Iyak nang iyak ang asawa ko. Then October, Pastor, sabi niya, dapat na ba akong mabaptize? Hallelujah. Palapakan po natin ang Diyos.
Amen. Amen. Because naniniwala ako, gaano man kasama ang tingin ng mundo sa asawa mo pa rin yan. Amen. Amen po? And kung paano binago ng Diyos ang asawa ko, babaguhin din ang sa inyo. That's why kapatid, honoring God and every good works. Yan po yung mensahe ng Diyos na nakaisip parating po sa ating ngayong umaga. Ang sabi nito, amen po, tinawag tayo ng Diyos para maging co-workmanship. Amen. Kaya mga kalalakihan, I do believe, hallelujah, na tinatawag kayo ng Diyos. Anong sabi nito? Tinawag kayo mula noong una pa. Pwede hindi pa sinasabi ng nanay mo at tatay mo na ipapanganak ka. Amen po. Yun ang sabi ng Panginoon. Tinawag ka ng Diyos para maglingkod at sa Kanya ka lang. Amen po ba? Palapakan po natin ang Diyos. Amen. Kanina na bakit ang ating pastor? Napakanda po ng pinili nyo. Hallelujah. Lahat po ng tao may kahinaan. Amen po. But ang pinakamahalaga lang doon, we accept, hallelujah, everyday changes. Araw-araw magbabago. Amen po. We honor God kung araw-araw nakikita sa iyo na nagbabago ka. Kung sa hagdan, kapatid, everyday sa buhay mo, nag-i-step one ka. Amen po. Hindi backward, kundi forward. Palapakan po natin ang Diyos. Amen. Amen po ba? Why? Because naniniwala ako, especially sa inyong mga kalalakihan, kayo po talaga ang tinawag ng Diyos. Amen po. Hallelujah. Tinawag kayo. Amen po. Amen po. Hallelujah. Tinawag kayo ng Panginoong Diyos. Nasabay kami. Amen. Malapakan po natin ang Lord. Hallelujah. Nasabay kami. Pero, mabalan po yung dyan sa may mga tatay na pumupunta. Hallelujah. Amen.